May mga lugar sa probinsya sa Pilipinas na parang training ground ng mga global workers. Mga lugar kung saan halos bawat pamilya may kamag-anak na nasa abroad. Mula Middle East hanggang Europe, hanggang cruise ships at international companies. At aminin natin DFAM, ang mga OFWs ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na umaandar ang ekonomiya ng bansa. Sa katunayan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umaabot ng bilyong-bilyong dolyar ang remittances na pumapasok sa Pilipinas taon-taon. Pero naisip nyo ba, saan ba talaga nagmumula ang pinakamaraming OFWs? Aling mga probinsya ang parang export capital ng mga Filipino talents? Sa video na to, aalamin natin ang top provinces na may pinakamaraming OFWs sa Pilipinas. At tandaan, ang mga OFWs ay ang ating mga modern bayani. Let's go! Number 10, Davao del Sur. Isang probinsya sa Mindanao na unti-unting nagiging kilalang source ng OFWs. Dahil sa paglago ng urban centers tulad ng Davao City, maraming residente ang nagkakaroon ng access sa edukasyon at training na kailangan para makapagtrabaho abroad. Maraming mga taga Davao del Sur na nagtatrabaho bilang skilled workers, health workers at service crew sa iba't ibang bansa tulad ng Middle East at Asia. Isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng OFWs dito ay ang patuloy na pagtaas ng cost of living at paghahanap ng mas mataas na kita. Kilala ang Davaoeños sa pagiging disiplinado at mahusay makisama, kaya madalas silang pinipili ng mga employers abroad, lalo na sa hospitality at healthcare sectors. Dagdag pa dito, ang Davao del Sur ay may lumalaking bilang ng mga TESTA accredited training centers, kaya mas maraming kabataan ang nagiging skilled at ready for overseas employment. Number 9, Batangas. Isang probinsya na kilala sa industrial na lakas, pero isa rin sa may malaking bilang ng OFWs. Ang Batangas ay malapit sa Metro Manila, kaya maraming residente dito ang may access sa education, training at job opportunities, both local and international. Maraming Batanggenyos ang nagtatrabaho bilang seafarers, engineers at healthcare workers sa ibang bansa. Isa pang dahilan kung bakit mataas ang OFW count dito ay ang kultura ng pagiging resourceful at independent. Maraming pamilya sa Batangas ang may long tradition ng pagtatrabaho abroad, lalo na sa shipping industry dahil malapit ito sa mga port areas. Ito'y isa sa mga probinsyang may mataas na bilang ng maritime graduates, kaya hindi nakakapagtaka na marami sa kanila ang napupunta sa international vessels. May mga bayan dito na halos bawat kanto ay may bahay na pinatayo ng OFW remittance, kaya tinatawag pa nga itong OFW built communities. Bukod dito, maraming Batanggenyos ang nagiging supervisors at officers sa barko dahil sa kanilang experience at training. Number 8, Bulacan. Isang probinsya na mabilis ang urbanization at sobrang lapit sa NCR. Dahil sa proximity nito sa Metro Manila, maraming taga Bulacan ang nakakakuha ng training at exposure sa international job markets. Kaya hindi na nakakagulat na marami sa kanila ang naging OFW sa sectors tulad ng construction, caregiving at domestic work. Ang Bulacan ay kilala rin sa pagiging family-oriented. Kaya madalas kapag may isang miyembro na nag-abroad at naging successful, sinusundan ito ng iba pang kamag-anak, creating a chain effect ng migration. Bukod pa dito, ang mga bayan sa Bulacan ay may strong community networks abroad, lalo na sa Middle East at North America, kaya mas napapadali ang pagpasok ng mga bagong OFWs. Maraming Bulakenyo ang specialized skills tulad ng welding at electronics, kaya sila ay highly in demand sa construction projects sa ibang bansa. Number 7, Rizal. Isa sa mga fastest growing provinces malapit sa NCR, pero isa rin ito sa may mataas na bilang ng OFWs. Dahil sa patuloy ng pagdami ng populasyon dito, maraming residente ang naghahanap ng mas mataas na kita
At isa sa pinakamabilis na paraan ay ang pag-a-abroad. Marami sa mga OFWs mula sa Rizal ay nasa fields tulad ng IT, engineering at skilled labor. Dahil din sa educational institution sa paligid, maraming kabataan na nagiging globally competitive. Ang ilang bayan sa Rizal, may buong barangay na may majority ng pamilya ay may OFW member. Kaya ang remittances ay malaking bahagi ng lokal na ekonomiya. As all of us know, ang Rizal ay malapit sa Metro Manila training hubs, kaya maraming residente ang nakakapag-aral ng mga kursong in-demand abroad tulad ng caregiving at programming. Number 6. Laguna. Hindi lang kilala sa mga industrial parks, isa rin ito sa top sources ng OFWs. Dahil sa presence ng multinational companies, maraming taga-Laguna ang nakakagain ng skills na globally competitive. Kaya kapag nag-decide silang mag-abroad, mataas ang chance na makakuha sila ng magandang trabaho. Marami sa kanilang napupunta sa Japan, South Korea at Middle East, lalo na sa mga manufacturing at technical jobs. Bukod pa dito, ang Laguna ay may mataas na literacy rate at education level. Kaya, mas marami sa mga OFWs dito ay hindi lang laborers, kundi professionals. Alam mo ba na maraming taga-Laguna ang nagiging factory supervisors at technicians abroad dahil sa kanilang experience sa local industrial zones dito? Napakalaking tulong ng industrial zones natin sa Pilipinas. Number 5. Pangasinan. Isa sa mga kilalang OFW provinces sa Luzon. Sa dami ng population nito, hindi nakakapagtaka na marami ang nag-a-abroad para maghanap ng mas magandang oportunidad. Maraming mga Pangasinense ang kilala sa pagiging hardworking at adaptable, kaya sila'y in demand sa iba't ibang bansa. Common jobs nila ay sa healthcare, domestic work, at hospitality industry. Specific jobs ng mga Pangasinense ay nurses at caregivers sa Europe at Middle East. Dahil sa strong community ties, madalas ay magkakakilala ang mga OFWs mula sa parehong bayan kahit nasa ibang bansa pa. Number 4. Cebu. Lumipat naman tayo sa Visayas. Ang Cebu ay isa sa pinakamalaking economic hub sa Pilipinas, pero isa rin sa may pinakamataas na bilang ng OFWs. Dahil sa international exposure nito, lalo na sa tourism at BPO industries, maraming Cebuanos ang nasanay sa global standards, kaya madali silang makapasok sa trabaho abroad. Marami sa kanilang nagtatrabaho bilang seafarers, hotel staff, at healthcare professionals sa Europe, Middle East at cruise ships. Ang Cebu ay may sariling international airport, Mactan Cebu International Airport, kaya mas accessible ang pag-alis ng bansa. Isa din ang Cebu sa top sources ng seafarers sa buong bansa. Marami sa kanila ay nagtatrabaho sa luxury cruise ships. Alam naman natin na maraming Cebuanos ang fluent sa English, kaya advantage ito sa international jobs. Dagdag pa dito, ang mga remittances mula sa OFWs ay malaking tulong sa paglago ng real estate at tourism sector sa Cebu. Number 3. Pampanga. Ito'y kilala sa masarap na pagkain, pero isa rin ito sa top OFW producing provinces sa bansa. Maraming Kapampangan ang may skills na culinary arts, hospitality at healthcare, kaya sila ay in demand sa ibang bansa. Dahil sa mataas na education level at training center sa Pampanga, maraming residente ang nagiging globally competitive workers. Interesting fact lang ha, maraming mga Kapampangan chefs ang nagtatrabaho sa international hotels at restaurants, bringing Filipino cuisine sa global stage. Ang Pampanga ay maraming aviation at culinary schools, kaya maraming graduates ang napupunta sa airlines at cruise ships. Number 2. Cavite. Isa sa pinakamalaking sources ng OFW sa bansa. Dahil super duper lapit nito sa NCR at dami ng training centers, maraming Caviteño ang nakakapag-prepare para sa trabaho abroad.
Marami sa kanilang nagtatrabaho sa construction, engineering at healthcare sector sa Middle East at Europe. Bukod pa dito, ang Cavite ay may rapidly growing population kaya mas maraming tao ang naghahanap ng opportunities abroad. Alam nyo ba na ang Cavite ay isa sa may maraming recruitment agencies sa training center sa bansa? Maraming Caviteño ang may experience sa industrial at technical works kaya sila ay in demand sa ibang bansa. Sa dami ba naman ng industrial parks dito talaga mahahasa ang mga Caviteño. And at number 1, National Capital Region or NCR. Hindi naman talaga probinsya pero Gina! Dahil ang NCR ang may pinakamataas na share ng OFW sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil dito matatagpuan ang karamihang training centers, recruitment agencies at international companies. Maraming residente ng NCR ang highly educated at skilled, kaya sila ay highly qualified para sa trabaho abroad. Mula sa healthcare, IT, engineering hanggang corporate jobs. Bukod pa rito, dito rin nanggagaling ang maraming professionals na eventually nagiging permanent residents o citizens ng ibang bansa. At dahil sa urban lifestyle, maraming tao ang motivated na magtrabaho abroad para sa mas malaking kita. Ang NCR ang may pinakamaraming licensed professional sa bansa, kaya marami sa kanila ang napupunta sa high-paying jobs abroad. Super daming multinational companies ang nagre-recruit dito dahil sa kalidad ng workforce. Napakalaki talaga ng papel ng mga OFWs sa ating ekonomiya. Silang tinatawag na modern day heroes dahil sa bilyong-bilyong dolyares na pinapadala nila sa ating bansa taon-taon. Ang mga remittances na ito ay direktang tumutulong sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Paggasto sa pagkain, edukasyon, bahay at pangkabuhayan. Bukod pa dito, pinapalakas din ito ang ating ekonomiya dahil umiikot ang pera sa negosyo, bangko at iba pang sektor. Pero isipin natin, ano nga bang mangyayari kung walang OFW? Malaki ang magiging epekto nito. Babagsak ang remittances na isa sa pangunahing pinagkukunan ng dolyar ng bansa. Posibleng humina ang piso, tumaas ang presyo ng bilihin at bumagal ang ekonomiya. Maraming Pilipinas ang mawawalan ng pangunahing pinagkukunan ng kita na maaaring magdulot ng pagtaas ng kahirapan. Sa madaling salita, ang OFWs ay hindi lang tumutulong sa sariling pamilya, kundi sa buong bansa. Sila ang isa sa mga haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito, mahalagang magkaroon ng sapat na oportunidad sa loob ng bansa upang hindi na kailanganing mangibang bansa ang maraming Pilipino para lang mabuhay ng maayos. At yan fam, hindi lang to listahan ng mga probinsya Ito ay kwento ng sakripisyo. Kwento ng mga magulang na malayo sa pamilya, ng mga anak na lumaki ng communication ay video call lamang, at ng milyong-milyong Pilipino na pinipiling mangibang bansa para sa mas magandang kinabukasan ng mga pamilya. Ang bawat remittance na pumapasok sa bansa ay hindi lamang pera. Ito ay bunga ng hirap, tiyaga at pagmamahal. Kung ikaw ay may kamag-anak na OFW o ikaw mismo ay nangangarap maging isa, tandaan mo, isa ka sa mga tunay na bayani ng modernong Pilipinas. Kaya kung nagustuhan niyo ang video natin, please comment! Saludo OFWs! At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!